May tanong sa akin, kapag di mo yan nabayaran ngayon, automatic nang madidetect ng system ang iyong GCash, Paymaya, SSS, Pag-ibig at lahat ng connected sa'yo. Pwede namin ito i-block anytime para di mo na ma-access pa. Bayaran mo na to nang ma-delete na ang buong details mo at access namin sa phone book at gallery mo. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ganun ho ba talaga sila ka-high-tech? Kaya nila magpa-block? At nakita nyo naman, pinipilit kayong bayaran na raw para daw po ma-delete na nila yung details nyo at yung access po nila sa phone book at gallery nyo. Dito po sa ating video, aalamin po natin kung may katotohanan ba yung mga pinagsasabi nila dito po sa mensaheng pinadala po sa akin. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Bago ho natin sagutin to, magpapasalamat lang po ako sa inyo. No? Overwhelmed po ako dun po sa number po ng followers natin, no, sa Facebook. Actually, in less than 1 month po, from 4,500, nasa 30,000 followers na po tayo. Maraming salamat po. Nakakataba po ng puso, no? At sana po meron po kayong natututunan, no, sa mga video na ginagawa po natin. Tapos sa atin naman po TikTok, meron na po tayong 110,000 na followers, no? Pasensya na ho kayo dun sa TikTok. Tinanggal ko yung comment. Okay, so hindi ko na siya nilalagyan pa ng comment kasi po napakarami pong nagko-comment ng mga buraburagang diyan. Ayoko naman po na dahil po sa aking mga video kayo po mapahamak, no? Kasi ho itong mga burabura na to, kumbaga ginagamit po yung ating plataforma o yung ating platform, no, para po kayo maloko. Kaya po inano ko po na siya, dini-activate ko muna siya. Okay? Tapos sa atin naman pong YouTube channel, tayo po ay nasa 23,000 na po. No, maraming salamat. No, kung hindi dahil ho sa inyo, hindi ho natin makakamit itong achievement po na ito, no? Para sa akin po napakalaking achievement 'yan kasi hindi ko naman ho talaga akalain, no, na lalaki ng ganyan. No, at payaan nyo po, patuloy ko pong gagawin, no, yung akin best para po kahit papaano maihatid po sa inyo yung mga dapat nyong malaman regarding po, no, sa larangan po ng pagpapautang. So sige po, sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay, so sabi po dun sa mensahe, kapag di nyo daw po nabayaran, automatic daw po madidetect ng system yung GCash, Paymaya, SSS at Pag-ibig at lahat ng connected, no, sa inyo, at pwede na lang i-block ito para hindi nyo na ma-access. Ano daw? Ganon kayo ka-high-tech? Mariusip naman. I don't think na ganon kayo ka-high-tech. Kasi tingnan nyo lang, ha. Ano lang to, ha. Obserbasyon ko lang. Kasi kung talagang ganon kayo ka-high-tech, di ba? Di sana hindi yung contact details, yung mga nasa gallery, or yung buong detalye ng cellphone ang kinuha niyo. Diba? Kasi kung ganun talaga kayo ka-high-tech, at kung talagang kaya nyo talagang manghack, o di sana, yung sinasabi nyo GCash siya Kamaya para mabayaran kayo. Tama ba ako? Oh. So, ibig sabihin, wala kayong magagawa doon. Tsaka, anong kinalaman ng GCash, nung Paymaya, nung SSS at Pag-ibig doon sa utang? Sige nga. Hindi ko makuha yung logic eh. Di ba? Pag binlock nyo, hindi nila ma-access, ano naman? Di ba? Tsaka walang sino man po, no, ang po pwedeng makapag-block nun. Okay? And I don't think GCash or Maya can do that also eh. Kung wala namang ginagawang masama yung yung user nila. Tama ba ako?
Mabablock yan siguro pag nakalimutan nila yung password. Diba? Tsaka yung SSS Pag-ibig, paano mo may bablock yan? Sige nga. Sa gobyerno yan eh. Diba? Privilege po ng ano yan, ng tao yan. Pagka po ikay naghahanap buhay, may nahulog ka dyan, yan, magkakaroon ka yan. Mandatory yan eh. Diba? Kumbaga, yan yung tulong ng gobyerno sa atin. Yung sa SSS para magkaroon ka ng sarili mong pensyon. Yung sa Pag-ibig naman, mga loans, diba? Tsaka yung lump sum pagka nag-retire ka na. Ay, ano sinasabi mo, pabablock mo? Sige nga. Parang kay galing-galing mo eh, no? Dito tayo, ano, sa ano, pagtutunan natin ng pansin, ito sinasabi nitong, bayaran mo na to nang madelete na yung buong details mo at access namin sa phone book at gallery mo. Okay, ito lang ho yan. Tama naman na bayaran. Diba? Yun lang naman lang lagi yung sinasabi. Diba? Pag-ipunan, tsaka nyo po bayaran, pag nabaon na talaga kayo. Pagka-pass dyo na talaga kayo. Pero pagka kayo may pera, bayaran nyo sa itakdang panahon para hindi na ho kayo mano. Ito lang. Nakita nyo yung sinasabi dito? Ito po'y pag-amin na talagang ninanakaw nila yung inyong detalye. Actually, dito, pinalalabas po nila, access lang. Hindi ho. Nanakaw na nila eh. May kopya na sila. No? Hindi lang ho nila i-access yan. Yung kinlik nyo po na in-accept nyo, no, para kayo makapag-apply at matuloy yan, hindi lang ho pag-access ang ginawa. No, ninakaw po lahat ng detalye, which is bawal ho yan sa Data Privacy Act natin. Okay? Yan po yung ginagawa nila para po makapag-shortcut sila dun sa, sa proseso nila. Tingnan nyo po, Okay. Ang gagawin niyang mga yan, di ba, nanghihingi sila ng, ng permission, kunwari pa. So, pag binigyan nyo ngayon, nanakawin ho lahat, yung laman ng telepono po ninyo. Lahat po, as in lahat. Okay? Phone book, yung laman ng phone book, call logs, messages, emails, videos, photos, messages, lahat po. Kukunin niya mga bugok na yan. At yun po, yung gagawing panlaban sa inyo. Okay? Yun ang collateral. Bakit nila ginagawang collateral? Kasi po, sa sobrang gahaman niyang mga bugok na yan, pinaigsing masyado yung proseso. Okay? Yun ho ang nakakasama dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Masyadong pinaigsi yung proseso nila. Ngayon, nag-isip sila ngayon, no, ng kalokohan nila para makapag-compensate dun sa pinaigsi nilang proseso. Ano ginawa ngayon? Kinuha ang collateral, no, yung mga detalye nyo. Pananakot ngayon sa inyo. Pagka kayo lumampas sa due date, actually hindi pa nga lang lumalampas sa due date eh. 1 day before the due date pa lang. Kung sino-sino na ho tatawagan niya dun sa contact details niyo po, sa phone book po ninyo. Okay lang sana kung magtatanong kung kung kakilala ka, whatever, hindi eh. Sisingilin, haharasin, tatakutin, lahat po ng kawalang ang gagawin. Nakita niyo po? Yan ho yung sinasabi ko na maling pamamaraan ng pagpapautang. Kasi po may proseso yan eh. Diba? Pag nag-apply ka, definitely, kailangan yan, may credit investigation, may verification, at may evaluation. Wala hong shortcut dyan. Wala po. Ayan, yung shortcut na ginagawa nila. Nanakawin yung detalye mo para panakot sa'yo. Pag hindi ka nakabayad sa takdang panahon. Di po ba? Gugustuhin ba natin yun? Diba? Kasi huwag po tayong matakot doon sa procedure po na tama. Yung sa tamang papapautang. Opo, talagang matagal. Lalo na kung sa bangko. Napakarami hong hinihingi niyang mga yan. Matagal talaga bago magdesisyon. Pero para sa atin naman yung ginagawa nila eh. Kasi inaalam po nila kung tayo kaya na natin yung obligasyon. Kasi hindi ho basta-basta yan eh. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, ang pangungutang po hindi basta-basta. Itong mga bugok at abusadong online lending apps, mali yung ginawa. Nilito lahat ng tao, lalo na yung mga first timer. Di ba? Akala tuloy ng mga baguhan sa pangungutang, ganun ang tamang pagpapautang. Hindi ho. Wala pong shortcut, walang instant. Di napapahamak lang ho tayo, di ba? Yan ho yung ginagawa nila sa advertisement nila eh. Di ba? Minimal requirements.
in 5 minutes makukuha mo yung ano, yung loan. O siyempre, enticing. 'Di ba? Maano ka ngayon, maiengganyo ka manghiram kasi ay, dito na lang ako manghihiram kasi ano lang, minimal lang daw yung requirements. 5 minutes daw makukuha na yung pera. Yes, makukuha nyo nga kagad. Kukunti lang yung documentation. Ano naman nangyayari? 'Di ba? Sakit ho sa ulo ang ginagawa sa atin. 'Di ba? Tinotorture yung utak natin. Pati damdamin natin. Napakarami na po ang nagbuwis ng buhay. Huwag na ho natin dagdagan pa. 'Di ba? Yan ho ang layunin nila eh. Kasi kung yan talaga gustong tumulong, hindi ho ganyan ang gagawin yan. Magcha-charity na lang yan. Hindi na ho magpapautang. Kasi marami ho ko naririnig na kasi gusto nilang tumulong ganyan. Hindi ko sa tingin ko hindi ho pagtulong yan eh. Kasi yung nagpautang, negosyo yan eh. Hindi po ba? Hindi mo pwedeng sabihin pagtulong eh. Iba ho ang negosyo sa pagtulong. Gusto talaga nilang magtumulong, magtayo sila ng foundation nila. Pagkano sila ng charity nila. Ganun lang ho kadali yun. Marami ho kasi nagko-comment na masyado nyo binabanatan yung mga hola, ganito. Ano yan, tumutulong yan. Ha? Mariusip, tumutulong, hinaharas. Sinisira yung yung kaisipan ng mga kliyente nila. Yung ba pagtulong? Sira yata patulog mo. Diba? Doon ho sa nagpadala ng mensahe na to, wala akong katotohanan yung mapapablock kayo. Grabe naman yung yung technology nila pagka ganun. Di sana, automatic na ibabayad, nakukuha na nila doon sa GCash nyo o samayan nyo yung bayad. Kung ganun talaga ang technology nila. Di po ba? Ngayon, doon sa sinasabi nila na bayaran mo na raw para ma-delete. O, di ba, inamin ho? Ito ho, napakalaking proof ho nito. Oh. Pero I don't think na gagawin nila yon. Kasi kaya nga kinuha nila eh. Ninakaw nila eh. 'Di ba? Wala sa will nyo yun. Hindi nyo kagustuhan yun. Kinuha nila. Kunwari, para lang matuloy yung application, pero hindi, dinanakawan na pala kayo ng detalye. O di po ba? So sa tingin nyo, ngayon, sinasabi nila, maniniwala kayo na tatanggalin na nila? Hindi ho nila tatanggalin niya kasi nakuha na nila. Wala na ho silang tatanggalin. Yun ho ang bitter truth. Kaya kung ako sa inyo, pagsabihan nyo na lang po. Abisuhan nyo ho lahat ng nasa contact details nyo. No? Yung mga friends nyo po sa social media. No? Abisuhan nyo na lang po sila na huwag na kong pansinin kung may may mensahe sa kanila at maghingi na rin kayo ng paumanhin kung makakabala sila. Wala naman ho tayong magagawa eh. Pamatay sunog na lang talaga gagawin natin. Ngayon, sa susunod, lesson learned, huwag na ho tayong manghiram sa kanila para hindi na humadagdagan pa yung ating problema. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity natin na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.